Ang kasaysayan ay madalas nababalot ng mga alamat at mito. Ang pagkamatay ni Ferdinand Magellan, ang Portuges na eksplorador, ay hindi na iba. Isang sikat na kwento ang nagsasabi na matapos mapatay sa labanan sa Mactan, ang katawan ni Magellan ay kinain ni Lapu-Lapu at ng kanyang mga mandirigma. Ang nakapangilabot na imaheng ito ay naipasa sa maraming henerasyon na nagdadagdag ng misteryo sa isang kamanghamanghang pangyayari sa kasaysayan. Ang kwentong ito, kahit na makulay, ay kulang sa matibay na ebidensya. Tila nagmula ito sa pinaghalong hindi pagkakaintindihan ng kultura at sa hilig ng tao na dagdagan ng mga kwento. Bagamat ang imahe ng kinain na katawan ni Magellan ay nakakapukaw ng damdamin, mahalagang paghiwalayin ang katotohanan sa katang-isip kapag sinusuri ang mga pangyayari sa kasaysayan. Para maintindihan ang alamat, dapat muna nating intindihin ang labanan sa Mactan. Noong 1521 si Magellan, na namumuno sa isang ekspedisyon ng Espanya ay dumating sa Pilipinas. Matagumpay niyang na-convert sa Kristyanismo ang ilang lokal na pinuno. Gayunpaman, si Lapu-Lapu, ang dato ng Mactan, ay tumutol sa conversion at hinamon ang autoridad ni Magellan. Ang sumunod na labanan noong Abril 27, 1521 ay nagresulta sa pagkamatay ni Magellan at isang malaking pag-urong para sa ekspedisyon ng Espanya. Ang pangyayaring ito ay isang mahalagang sandali sa kasaysayan ng Pilipinas na nagpapakita ng matinding paglaban ng mga sinaunang Pilipino laban sa pananakop ng mga dayuhan. Walang pangunahing mapagkukunan mula man sa mga tala ng Espanyol o mga kwentong bayan ng mga katubo na nagpapatunay sa kwento ng kanibalismo. Si Antonio Pigafetta, ang tagasulat ng kasaysayan ng ekspedisyon ni Magellan, ay nagbigay ng detalyadong salaysay ng labanan at pagkamatay ni Magellan. Inilarawan niya kung paano natalo ang mga puwersa ni Magellan at kung paano mismo tinamaan ng mga sibat at espada ang eksplorador. Gayunpaman, walang binanggit si Pigafetta tungkol sa pagkain sa katawan ni Magellan. Ang kawalan ng ganitong kahindik-hindik na detalye sa kanyang first-hand account ay nagmumungkahi na ang kwento ay maaring mas alamat kaysa katotohanan. Bakit nga ba nananatili ang alamat na ito? Ang isang posibilidad ay ginamit ito bilang isang uri ng propaganda na naglalarawan sa mga katutubo bilang barbaro at mabangis, kaya binibigyang katwiran ng kolonisasyon. Ang isa pang dahilan ay maaring ang pagkaakit ng tao sa mga nakatakot na bagay dahil ang mga kwento ng kanibalismo ay palaging nakakakuha ng atensyon at nakakapangilabot sa mga tagapakinig. Anuman ang pinagmulan nito, ang kwento ay nagbibigay din sa kahalagahan ng kritikal na pagsusuri sa mga naratibo sa kasaysayan. Ang mga alamat at mito ay madalas mayroong kaunting katotohanan na sumasalamin sa mga paniniwala at pag-aalala ng kultura. Gayunpaman, responsibilidad natin bilang mga mag-aaral ng kasaysayan na salayin ang mga naratibong ito na pinaghihiwalay ang katotohanan sa katang-isip upang magkaroon ng mas tumpak na pag-unawa sa nakaraan.